Magandang hapon mga kapatid. Tayo ay dadaonan sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pinakamahalagang parte ng ating pananambahan ay tayo ay sumaglit muna ng manalangin sa ating Panginoon at tumingi ng awat biyaya. Tayo po, let's pray. Pagkilala ng Diyos, naman naming banal na lang sila, Diyos na mabuti, Diyos na makabagin, Diyos na maawain, Diyos na may gawa ng langit at ng lupa. Panginoon, pinupuri, sinasamba, nasasalamatan ka po muli namin sa hapon na ito, Panginoon, sa pagkakataon na meron kami mas kami ay sumasamang lumapit sa iyo, Panginoon, at purihin, dakilain ng iyong dakilang pangalan. We thank you, Lord, sa mga natapos na gawain simula pa kaninang umaga. Ito ay sa biyaya mo lamang na kami nakapag-partake sa mga ganitong gawain. We don't deserve it, Lord. So help us, Lord, to cherish our these privileges that you have given to us, Panginoon. Sa pag-aaral mo ngayon, we ask yung forgiveness ng aming nagawang kasalanan. Forgive us, Lord, sa aming mga inisip, sinambit, ginawa, na hindi ka nalulunod na luwalhati. And cleanse us, Lord, ang sa ganang Panginoon sa aming paglapit sa iyong salita ay matagpong pangmulan doon. Sa aming pag-aaral, Panginoon, we ask yung guidance ng Holy Spirit sa amin, yung enablement to understand your word, Panginoon, sa bawat miyembro ng Iglesia, Panginoon ito. We ask yung guidance mo rin sa akin bilang yung mga ngaral to fill all my inadequacies. Patuloy, Panginoon, ng iyong glory pa rin, Panginoon, ng iyong katangian pa rin, Panginoon. We ask ni Panginoon, suway niya rin po lahat ng gawang masama sa aming pag-aaral. Ay walang pong maluwalhati at mata at mga taas kung kita ko yung pangalan ng Panginoon. Pang dalangin, Jesus name. Amen. May bagong mic na. Yung na naman. Diploma o diskarte. Kasi ito ngayon, mga kapatid, sa controversial topic na pinagdidebagihan ng maraming tao ngayon online and even personal, kung ano ba ang mas importante sa dalawa, diploma ba o diskarte? Anong sa tingin mo ang mas importante? Mamili ka. Diploma ba? Kailangan ka ba munang mag-aral o magtapos ng pag-aaral? O diskarte na agad, nasa iyong mga kamay na kung paano mo mapagyayabong ang iyong buhay. Ang tanong na ito, mga kapatid, ay wala pa ring general agreement kung ano nga ba ang pinakamahalaga sa dalawa. And I don't think na magkakaroon ito ng general agreement because first and foremost, this question is subjective. Ano man ang maging rason nino man, magkakaiba-iba man ang tao ng sagot whether to choose kung diploma o diskarte, isa pa rin naman ang gusto niyang maging. Isa pa rin naman ang gusto niyang puntahan. Isa pa rin ang gusto nilang mangyari. And that is to have a very good, a prosperous, and a comfortable life. So, diploma o diskarte, doesn't really matter. Anong kaparaanan ang gusto mong piliin para ikaw ay magtagumpay sa buhay na ito. Para ikaw ay yumaman. Para ikaw ay magkaroon ng komportableng pamumuhay. Sino ba namang may ayaw magkaroon ng komportableng pamumuhay? Sinong may ayaw magkaroon ng maraming pera? Magkaroon ng maraming pag-aari? Gagawin itong madali ang mga bagay-bagay sa buhay mo. Hindi na problema ang pagkain. Hindi na problema ang susuotin. Hindi na problema kung may gusto kang bilhin at hindi rin problema kung meron ka mang gustong puntahan. Mas maraming oportunidad pwede kang makuha at maraming pintuan din ang pwede mo pang buksan, lahat na yata ay magagawa na ng pera sa panahon natin ngayon. That's why no wonder, many people sa ating panahon is striving to get their thousand and millions sa buhay na ito. Ngunit mga kapatid, sa sobrang daming kayang gawin at bilhin ng pera sa panahon natin, meron pa nitong bukod tangi at hindi magagawa para sa iyo. At hindi ka nito kayang bigyan ng buhay na walang hanggan. Yan nga mismo ang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa kanilang tagpo ng rich young ruler na ating seryeng pinag-aaralan. Kaya once again, mga kapatid, ay anyayahan ko kayo na buksan nyo yung mga Bible in the book of Mark. Mark chapter 10, verse 17 to 31. Babasahin po muli natin ang buong passage na ito para magkaroon ulit tayo ng background. Kung na lang pong babasa, sundin na lamang ng inyong mga mata. Mark chapter 10, verse 17 to 31. At babasahin dito sa English Standard Version. This is the word of God. As he was setting out on his journey, a man ran up and knelt before him and asked him,
Good teacher, what must I do to inherit eternal life? And Jesus said to him, why do you call me good? No one is good except God alone. You know the commandments. Do not murder. Do not commit adultery. Do not steal. Do not bear false witness. Do not defraud. Honor your mother and your father and mother. And he said to him, Teacher, all this I have kept from my youth. And Jesus looking at him, loved him, said to him, you lack one thing. Go sell all that you have and give it to the poor, and you will have treasures in heaven. And come, follow me. Disheartened by the saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Verse 23, Jesus looked around and said to his disciples, how difficult it will be for those who have wealth to enter the kingdom of God. And the disciples were amazed at his words, but Jesus said to them again, children, how difficult it is to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God. And they were exceedingly astonished and said to him, then who can be saved? And Jesus looked at them and said, with man it is impossible, but not with God, for all things are possible with God. Verse 28, Peter began to say to him, see, we have left everything and followed you. Jesus said, truly I say to you, there is no one who has left house or brothers, sisters, or mothers, or fathers, or children, or land for my sake and for the gospel, who will not receive a hundredfold now in this time. Houses and brothers and sisters and mothers and children and lands with persecution and the age to come eternal life. Verse 31, but many who are first will be last and the last first. Palayan po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Gayun mga kapatid, ang librong ating binasa ay book ni Mark o sulat ni Mark na katuwang ni Apostle Peter. Babasahin natin ang 1 Peter chapter 5 verse 13. Siya si Mark na binabanggit ni Apostle Peter doon. Kung si Apostle Pablo ay merong katuwang na Luke, merong Timothy at Titus, si Apostle Peter ay merong Mark na katuwang sa kanyang pagmiministeryo. So this book of Mark is a general gospel. Kung meron ding general epistle like John, Book of John, or Book of James, meron rin general gospel. And this is the Book of Mark. This is part of the Synoptic Gospel. Ating nakita, Matthew, Mark, Luke, and even John. Synoptic means to have the same view. Kaya kung babasahin sila ay parang walang masyadong pinagkaiba. At ang pinakatema ng book na ito ay i-present si Christ as a suffering servant. At makikita natin yan sa Mark chapter 10 verse 25. So hindi lang siya king, si Christ ay hindi lang king sa book of Matthew, hindi lang siya son of man sa book of Luke, hindi lang rin siya son of God sa book of John, siya rin ay servant dito sa book of Mark. Kaya nga kung mapapansin niyo si Mark, ang kanyang narrative kay Christ ay napaka-straightforward. Nakafocus lang ito sa mga deeds, sa gawa, yung ministry ni Christ dito sa lupa. Mark gives emphasis sa mga gawa ni Christ dito sa lupa, ang kanyang paglilingkod. That is why kung bago ka palang Kristiyano, and gusto mong malaman yung mga ginawa ni Christ dito sa lupa, and this is the book of Mark for you. Because unlike sa other gospels, synoptic gospel, it only had 16 chapters. That is why I could say this is a beginner-friendly gospel, because it only focused on Christ and His works. And in fact, ito'y para sa lahat because yung intended audience dito ni Mark is yung mga Gentiles. Sa ating passage na binasa, kung natatandaan nyo, and I hope na natandaan nyo, the theme of this passage is about salvation. And sinimulan natin ang pag-aaral sa passage na ito last week. And meron tayong ibang bagay na nais tignan sa passage na ito. At yung last time na pag-aaral natin ay tinignan lang natin yung unang bagay. Ito yung unang bagay, yung hindi pagkaunawa sa mabuti. Verse 17 to 18. Just to review yung verse 17 to 18, kung naalala nyo, tinignan natin dito yung rich young ruler na ito at yung kanyang action toward Jesus. Na nakita natin yung mga ginawa niya kay Jesus ay unpredictable, unexpected yung ginawa niya kay Jesus at hindi ito gagawin ng taong nasa estado katulad niya. But he did it anyway, ang rich young ruler na ito because of his appeal sa kanyang tanong. His appeal about eternal life. So, and we also see din dito yung error ng kanyang tanong kay Christ. Yung kanyang superficial view about goodness na kinurek din naman ito ni Christ by saying, no one is good except
God alone. Sinabi ito ni Christ para itama yung kanyang pananaw na hindi ka nagiging mabuti dahil gumagawa ka ng mabubuting bagay. Hindi yan ang tunay na pamantayan na mabuti dahil ang tunay na pamantayan na mabuti ay ang Diyos at siya lamang. Him alone. And we also see din yung kanyang question, yung kanyang kamalian sa pagtingin sa kaligtasan na akala niya na ang salvation ay na-earn o napagtatrabahuan, in which na nakita natin, na pinakita ng scripture na hindi ito napagtatrabahuan. Ito yung last time na tinignan natin dito sa passage na ito sa verse 17 to 18. And today, titignan naman natin yung dalawang magkasunod sa 5 bagay na nais natin tignan sa specific passage na ito. At meron tayong dalawang bagay na titignan ngayong hapon sa passage natin. Una, ang mababaw na pagkaunawa sa kautusan. At pangalawa, hindi lisensya ang kayamanan. At pinamagatan ko ang ating pag-aaral ngayong hapon by simply this. Riches is useless. Riches is useless. So, unang bagay tignan natin, ang mababaw na pagkaunawa sa kautusan, verses 19 to 22. In verse 19, kung babasahin natin ulit, sabi ni Christ, you know the commandments: do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not bear false witnesses, do not defraud, honor your father and mother. Sa binasa na ito natin ito mga kapatid, it look and it seems na si Christ ay nagtuturo ng kaligtasan sa pamamagitan ng gawa. It seems, because nirecite niya yung law na nagtanong sa kanya yung rich young ruler. Well, kung itong verse ng mga kapatid, yung bababasahin natin, ay magmumukha talagang nangangarap si Christ na ang salvation ay may-earn mo sa pamamagitan ng pagpapal mo sa utos ng Diyos. But no, mga kapatid, it is the beauty mga kapatid na kapag magbabasa ka ng Bible o magbabasa tayo ng Bible, hindi lang natin kinukuha o hinahango yung text sa passage niya. We respect yung mga naunang verses and yung latter verses na sasabihin pa ng writer, na sa ganun ay hindi tayo ito ililigaw, bagos papaliwanagin pa niya. And yung sinabi dito ni Christ sa rich young ruler, hindi ito sinabi, hindi ito ni-recite ni Christ para i-encourage yung rich young ruler na ito na tuparin yung mga kautosan ng Diyos. Rather, pinupoint ni Christ dito sa tao na ito na he is incapable to keep the law. Because kung mapapansin nyo pa sa mga next verses, this rich young ruler is quite confident sa kanyang sarili, na tingin niya ay kaya niyang kanyang sarili. So si Christ, hindi niya sinabi itong mga kautusan na ito, hindi para maging guide mo papunta sa langit, rather binigay niya ito sa taong ito bilang salamin sa taong ito at sa atin. Di ba ito naman ang purpose ng law? Ito yung purpose ng kautusan. Bakit may kautusan? The purpose of the law is to reveal yung glory ng Panginoon at para maging salamin natin kung marami pa tayo sa harapan ng Diyos. Di ba? Sabi sa Romans chapter 3, verse 20, walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ipinapaalam sa tao na siya'y nagkasala. So bakit may kautusan? May kautusan para malaman natin na hindi tayo mabuti, para maging salamin natin. So napakaganda ng response ni Christ sa rich young ruler na ito. And Christ know how to use the law well. And in verse 20, sabi ni Christ, sabi ng rich young ruler, and I said to him, Teacher, all this I have kept from my youth. In this verse, nakita natin kung bakit ang rich young ruler na ito ay quite confident sa kanyang sarili. Because sa kanyang reply kay Christ. Yung sinasabi niyang all this I have kept from my youth, ipinapakita nito mga kapatid o ini-indicate nito na hindi lang isang bagay yung kanyang ginagampanan o hindi lang dalawang bagay yung taos-puso niyang kinikip o yung nilalakaran sa kanyang buhay. He observed and performed not just one commandment. Yung gustong idiin dito ng taong ito. But sa 5 commandments na nirecite sa kanyang Christ, he observed not just one commandment but 5 commandments na nirecite sa kanya ni Christ. And actually mga kapatid, yung mga nagawa nito ng rich young ruler na ito, kung isa kang Hudyo, worth ito na ipagyabang mo. It is worth to brag about if isa kang Hudyo. After all, this 5 moral law na kiniklaim niya, na nagawa niya, is napakahirap nitong i-keep mga kapatid. Mahirap itong i-perform outwardly. Especially kung ginawa mo ito simula nung bata ka pa, ginagalang mo yung magulang mo, hindi ka nagnanakaw, hindi ka pumapatay. Mahirap ito. Pinapakita na ito nung gano'ng kadeboto itong tao na ito.
Just imagine kung gaano siya ka-devoted. Itong rich ruler na ito. So, at least, he is commendable sa kanyang pananaw. But still we see, yung mababaw niyang pagtingin sa kautusan. What he knows sa law is just the surface of the law. Kaya nga kapatid, dito natin ma-appreciate yung ministry ni Christ dito sa lupa bilang isang propeta o bilang isang mangangaral. Nakita natin na si Christ hindi na lang kailangang mabuhay on our behalf at hindi na lang rin kailangang mamatay on our place. Rather, nag-ministry si Christ ng pangangaral. And in fact, in many passages sa Bible, pinapakita that he labored sa kanyang pangangaral to the point na inuusig na siya. So dito natin ma-appreciate talaga si Christ sa kanyang pangangaral para makita natin ang tunay ng nakamatayan sa langit. Na hindi basta nagagawa natin physically o outwardly, nagagawa natin panlabas o nagagampanan na natin ang sinasabi ng kautusan. Hindi porket hindi ka pumatay physically, hindi ka na talaga nag-commit ng murder. Nakita natin sa New Testament, ang equivalent ng murder, magalit ka lang sa tao. At ganoon din, hindi porket hindi ka nag-commit ng adultery, physically, hindi ka na talaga nag-commit ng adultery. Kasi sa sinabi ni Christ, tumingin ka lang na may pagnanasa, the equivalent of that is already adultery. So just imagine, kung hindi ito sinabi ni Christ, marami lang tao ay nakakulong pa rin sa ilusyon, although nagagawa natin physically, but internally, ang dami na nating pinatay at ang dami na nating ni-rape. At ito yung kaso. This is the case of this rich young ruler. He had a very superficial view ng law o yung mababaw na pagtingin sa kautusan to the point that he think he is good. And in verse 20, makikita din natin dito, kung mapapansin natin yung reply niya kay Christ, kung babasahin nyo, there is a sense of unfulfillment. There is a sense of dissatisfaction. That there is something missing sa kanyang sagot kay Christ. Kung papansinin nyo, sabi niya, and he said to him, "Teacher, all this I have kept from my youth." There is a sense of, I think there's something missing. Although I have already kept yung mga law na sinabi mo, there's something missing pa rin. So parang gusto sabihin ng rich young ruler na ito kay Christ, all these things I have kept from my youth, teacher. Well, what am I missing? Anong kulang ko? Because it felt like I really missed something. Alam niyo yung gantong tone ng rich young ruler na ito, naalala ko yung pananalita ni Martin Luther. Alam niyo si Martin Luther, for 15 years na nasa monasteryo siya para maging pare. Araw-araw niya binabasa yung Bible at araw-araw din siya nananalangin, araw-gabi. Pinapractice niya rin yung mga practices sa dapat gampanan sa Bible. But still si Martin Luther, he still felt unfulfilled or dissatisfied sa kanyang ginagawa. As he continued sa kanyang pagiging monk, dumating siya sa point na ayaw niya nang tignan o basahin yung Bible. Ayaw niya nang tignan yung word na righteousness of God. Yung katuwiran ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi nagagalit siya sa Diyos. Ito yung nakikita niya sa Bible, yung salitang righteousness of God. Nagagalit siya sa Diyos, imbis na matakot. Because alam ni Martin Luther na kahit anong pagganap niya ay hindi niya pa rin ma-attain yung righteousness of God na ito. At tingin niya sa Diyos, napaka-demanding na Diyos. Napaka-demanding ng Diyos na to. Ba't siya magde-demand yung mga law sa tao na hindi na naman kayang i-fulfill? Alam niyo yung mga words na ito na sinabi ni Luther ay nag-e-echo back to this age sa reply ng rich young ruler na ito nung sinabi na kay Christ na, "Guru, lahat ng ito yung nagawa ko na. What else? Ano pa?" There is a sense of dissatisfaction, faction sa paggawa ng kautusan. And in verse 21, Jesus looking at him, loved him, and said to him, "You lack one thing. Go sell all that you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Come, follow me." Ano, mga kapatid, yung word na Jesus looking at him and love him, nanindikit nito yung compassion ni Jesus towards sinner, toward this rich young ruler. As he witnessed yung mga consequence ng kasalanan sa mankind.
Yung compassion dito ni Jesus sa taong ito is the same compassion nung naramdaman niya nung si Lazarus ay namatay. As you remember, di ba? Jesus wept. Tumangis si Jesus. Kita natin dito yung pagmamahal ng Panginoong Jesus sa mankind. Kasi nakita niya yung consequence ng kasalanan. Kung gaano kagrabe ang kasalanan na ito. In verse 21, makikita din natin yung sinabi ni Christ dito. You lack one thing. Go sell all that you have and give it to the poor. Dito pinapakita ni Christ kung sino itong tao na ito, mga kapatid. Anong klaseng tao ba siya? Sabi ni Christ, you lack one thing. Kung mapapansin niyo mga kapatid, yung 5 moral commandments na binanggit dito ni Christ kanina sa tao na ito, 5 moral commandments. Still, meron siyang hindi binanggit dahil 6 yung 5 moral commandments sa 10 commandments. At ano yung hindi niya binanggit ni Christ? Hindi niya binanggit yung last commandment sa 10 commandments. What is the 10 commandments? Thou shalt not covet. Huwag ka mainggit. Kung pag nasaan yung bagay na hindi sa iyo. Hindi yung hindi nagawa ng rich young ruler na ito. Hindi niya na nagawa ng tama yung commandments na nirecite sa kanya ni Christ because he had a superficial view ng law, still lacking pa pala siya sa pag-perform ng moral law. At dito siya kinonfront ni Christ. So that is why he is rich, mga kapatid. He has an excessive greed sa mga bagay na hindi sa kanya at pinipilit na mapasa kanya. Ay, napakaganda na sana nung nagawa ng rich young ruler na ito. Napupulfill niya lang yung law sa kanyang palagay. May 5 na siyang bagay na nagawa. But still, yung one missing commandments na hindi niya nagawa, mapapos siya ng parusahan ng Panginoon. Yung one lacking commandment will cause him to perish. Makikita din agad natin dito yung application nito, mga kapatid. Na just takes one sin missing for us to condemn. It just takes one sin for us to condemn. Ang isang kasalanan ay enough na para ang makasalanan ay parusahan sa walang hanggang kaparusahan. Kaya nga kung maalala nyo, mga kapatid, ilang kasalanan bago si Eva at Adan ay parusahan ng Diyos? Ilang kasalanan? 5? 10? No. Isang kasalanan lang. But yung isang kasalanan na yon, worth na sila to be down, mga kapatid. Parusahan ng Diyos at isumpa ng Diyos. Kasi hindi mahalaga kung gaano kadami. Hindi rin kahalaga kung gaano kagaan o kabigat sa ating paningin ng kasalanan. Ang mahalaga ay kung kanina tayo nagkasala. Nagkasala tayo sa Diyos na may likha ng lahat. Diyos na banal. Diyos na hiwalay. Therefore, hindi siya pwedeng isama sa mga hindi banal. Diyos na eternal. Therefore, ang punishment is also eternal. As long as God, the offended, exists, the punishment for sinner, the offender, will not cease, mga kapatid. So it only costs one sin. One unfulfilled commandment, kagaya ng taong ito, para siya iparusahan. Yan tanong sa atin ngayong hapon. Sino sa atin nang hindi nagkasala kahit isang beses? Walang magsasabing hindi siya nagkasala kahit isang beses. Then lahat tayo worth it lang rin, parusahan ng Diyos. But salamat sa Diyos. Though it just cost one sin for us to be down, still, it's just cost also Christ on the other scale na sa ating ikaliligtas. Hindi mabubuting gawa, hindi relihiyon, hindi kayamanan. No. It's just cost Christ and Him alone for us to be saved. At ang paanyaya ng sa makasalanan na pagsisisi ng mga kasalanan at pananampalataya kay Christ. Yan yung mabuting balita.
Mga kapatid, in verse 21, sabi ni Christ din, you lack one thing, go and sell all that you have. Ano yung mga kapatid kung ano pinapakita dito ni Christ? Sinabi niyang sell all that you have. Pinapakita niya dito yung mortification ng ating mga kasalanan. Notice, hindi sinabi ni Christ na sell some of your possession, magtira ka para sa sarili mo. No. Sell all your possession. Give it to the poor. Hindi, katulad lang ang sinabi ni Christ, nung sinabi niya na kung ikay yung kanang kamay mo ay nagkukosay ng pagkakasala, putulin mo yung kamay mo na yan. At yung mata mo, yung kanang mata mo ay nagkukosay ng pagkakasala, putulin mo din yung katawan mo na yan. Pinapakita dito yung gano'ng katindi kung yung mortification ng kasalanan natin dapat gawin. So yung hamon sa atin, mga kapatid, are you willing to follow Christ to the extent that you will sell your possession and give it to the poor? And of course, hindi lang limitado sa kayamanan o ari-arian, but anything na nagiging Diyos-Diyosan natin, katulad ng taong ito. Anything that na nire-replace ang katayuan ng Diyos sa ating buhay. Are you willing to sell that? Are you willing to follow Christ? Then empty your hand. Empty your hand. Mga kapatid. And hold Christ Himself. And verse 22, sabi dito, disheartened by the saying, he went away sorrowful, for he had great possession. Maraming komentaris ang nag-a-assume na ang rich young ruler na ito ay hindi benenta ang kanyang ari-arian at hindi sumunod kay Christ. Because sabi nila, this rich young ruler could gone away or went away with a joyful attitude rather than a gloomy and sorrowful attitude. And kung babalikan natin yung verse 17, nakita natin na lumapit siya kay Christ with ng patakbo. So with enthusiasm and alive mood and attitude. But hindi nakita natin na he went away sorrowful and gloom. Marahil, kaya siya naging ganito, ayoko mabigay ng conclusion na hindi niya talaga binenta sapagkat ito lang ang binigay sa atin ng Bible. Marahil kaya siya naging ganito, hindi na meet yung kanyang standard pagdating sa kaligtasan ng tao. Hindi na meet ang kanyang kagustuhan. He want eternal life in His own terms. At hindi ganyan ang gospel, ba mga kapatid? Ang gospel, nire-require ka nito na bitawan mo at sukuan mo yung mga kasalanang chinicheris mo. If you truly want God, if you truly want Christ. So he went away sorrowful and disheartened because hindi nag-meet yung kanyang expectation. Ito ang kaligtasan. But hindi pala. Pangalawang bagay na ating titignan, hindi lisensya ang kayamanan. Verse 23 and 24, makita natin dito, sabi ni Christ, when Jesus looked around and said to His disciples, how difficult it will be for those who have wealth to enter the kingdom of God. The disciples were amazed at His words, but Jesus said to them, children, how difficult it is to enter the kingdom of God. Tano mga kapatid, sa sinabding gospel, dito lang inulit ni Christ yung sinabi niya na ito, dalawang beses. But in Matthew and in Luke, hindi ito inulit. And we know, sa Greek literature, na pag-ulit ng salita ay pagbibigay ng diin. So, dito gustong bigyan diin ni Mark yung sinabi ni Christ na ito. Na it will be difficult for the rich people to enter the kingdom of God, na magiging mahirap sa mga mayayaman ang pumasok sa karya ng Diyos. Sabi nga ni Warren Wiersbe, wealth gives people a false sense of success
and security. And when people are satisfied with themselves, they feel no need for God. Money is a marvelous servant, but a terrible master. If you possess money, be grateful and use it for God's glory. But if money possessed you, beware. Malimit sa taong mayaman na magkaroon ng pangangailangan. Because they think they are already self-sufficient. So, if they are already self-sufficient, therefore, they feel no need for something, especially for God. Okay na sila. Kaya it will be truly hard for them. Sabi ni Christ. But since sa atin, wala naman siguro sa atin itong sobrang yaman katulad ng rich ruler na ito. Still, ma-apply pa rin na ito sa atin. We can take this verse as a warning, mga kapatid. As a warning not to strive a prestigiousness in this life. It is also a warning not to strive a prestigiousness in this life. Diba, sabi sa Kawikaan, kung babasahin niyo yung mga Bible nyo, Kawikaan o Proverbs chapter 30, sabi sa verse 8 to 9, sa babasahin ko sa Tagalog para mas maunawaan natin. Sabi ng writer, huwag mo ko hayaang maging sinungaling. Huwag mo ko pagyamanin o huwag mo rin akong paghirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ako ay masabi kong hindi na kita kailangan. At baka naman kung maghirap ako ay matuto akong magnakaw. At pangalan mo ay malabas tanganan. So even if there is no rich people in this room, this moment, still we can take this, we can still contextualize this verse, serve as a warning. Do you strive prestigiousness in this life? Hinahabol-habol mo pa rin ba yung comfortability sa buhay na ito? Gusto mo pa rin ba na maging self-sufficient ka every day to the point na hindi ka na magtatrabaho kung saan na lang mapupunta sa iyo yung pera? This is a warning, mga kapatid. Katulad ng mayamang tao na ito. He is a covetous person. Lagi niya pinagnanasahan yung mga bagay na hindi sa kanya. That is why napakayaman niya. Gusto niya mapasa kanya yung mga bagay na hindi sa kanya. So, ito'y paalala sa atin. Not to strive any prestigiousness in this life. After all, hindi naman natin madadala at the end of the day. What matters the most is kung ano yung nagawa natin kay Christ. Sabi nga sa isang quote, only one life will soon come to pass. Only what's done for Christ will last. That is true, mga kapatid. Ito yung paalala sa atin. In verse 25, sabi ni Christ, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God. Sinabi na ito ni Christ, of course, hindi ito literal. Hindi ito literal na mangyayari na isang kamelyo magkakasya sa isang butas ng karayom. No. It is a figure of speech na hyperbole na nakita last time. Hindi ito literal, pagkos pinapakita lang dito ni Christ kung gaano kahirap sa isang mayaman, sa isang tao na makapasok sa karya ng Diyos. Binibigyan niya ng dahilan na it will be easier. Mas madali pa sa kamilyo na makapasok sa karayom, sa butas ng karayom. Alam mo ano lang gustong sabihin dito ni Christ, mga kapatid, sa analogy na ito, sa hyperbole na ito? Impossible. Imposible. Hindi ka makakapasok sa karya ng Diyos dahil sa tingin mo ay kaya mo at may kakayahan ka. No. It is easier for a camel, sabi ni Christ. Yung camel dito, ito yung pinakamalaking hayop sa kanila na binigay na example ni Christ. Marahil kung may nakita pa siyang elepante, mas gagamitin niya pa yung elepante para ipasok dun sa butas ng karayom. But still, ang gusto lang sabihin dito ni Christ, it is impossible for a man to enter the kingdom of God on his own effort. On his own effort.
It would take the initial action of God, the Almighty God, to regenerate you first. And ang gustong bigyan din dito ni Jesus Christ. At yun yung pag-uusapan natin next week. Kaya nga sabi dito sa verse 26, verse 27, sabi dito, Jesus looked to them and said, with man it is impossible, but not with God, for all things are possible with God. So, yung kaligtasan daw, sabi ni Christ, sa madaling salita, it is impossible for a man. Mas madali pa yung kamelyo na makapasok sa butas ng karayom, but it is possible. Pag ang Diyos ang kumilos, dahil hindi sa atin kung makakapasok tayo sa kaharian ng Diyos. So, ang challenge sa atin, I invite you to open your Bible in Matthew chapter 6, verse 21. This is part ng Sermon on the Mount of Jesus. And dito, in-explain niya yung treasure. Sabi ni Christ dito, at dito na rin tayo magtatapos. For where your treasure is, there your heart will be also. Mga kapatid, itong realidad ng buhay. Yung treasure o yung kayamanan, may vary o magkakaiba-iba yan sa ating lahat. Maybe, ginatuloy mo na treasure yung pamilya mo, kayamanan mo yan, tinitreasure mo yung job mo, yung trabaho mo, yung possession mo, katulad ng rich young ruler na ito, or even sin, na tinitreasure mo. And this is the challenge for us this afternoon, na bitawan mo yan. Yung mga bagay na pumapalit dapat na nasa posisyon ng Diyos sa ating buhay. Ito'y paalala na baka may mga idols na tayo sa ating buhay. Ito'y hamon sa atin na iwanan ang mga bagay na yan at ang Diyos lamang ang itangi natin sa ating mga buhay. And this is where we conclude kapatid ang ating second study this passage this afternoon. Nawa nakinabang bawat isa pagpalayang pangaral ng salita ng Diyos at nakinabang nawa tayo. Let's pray. Pakilang Diyos, manalamang nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa sa pangangaral ng salita, sa mga paalala, sa mga pagsaway. And Lord, we ask and pray your mercy mo. Nabigyan mo kami ng pananampalataya, ng magtiwala sa na iyong salita ang pinangaral at hindi ito galing sa aming Panginoon. Mabas, Lord, na naman po aming narinig, na ma-apply namin sa aming puso't isipan, tuloy mo sa aming puso't isipan, at lakaran namin sa isang ligong darating Panginoon. At sa pagpapatuloy namin gawain, wala ibang maitaas, kundi ang dakilang pangalan lamang po kami. Ito ba madalaman sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen.